Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inilunsad ng pamahalaan ang website na sumbong sa Pangulo.ph. Nasa website na ito, lahat ng mga listahan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sinuman kung may nakitang irregularidad o anomalya sa proyekto. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magbabasa ng mga sumbong. Kahapon, naglabas ng listahan ng Pangulo ng 15 flood control project contractors na may hawak ng malaking bahagi ng mga flood control projects. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Hataw Balita ngayon! Nagpahayag ng ilang kongresista na uungkating muli ang issue ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng 2026 budget. Hamon ng makabayan lawmakers kay VP Sara, sagutidang matagal na nilang tinatanong kung papaano ginagamit ang daang milyong pisong halaga ng confidential funds. Ito'y matapos na deklarang unconstitutional ng Supreme Court at ilagay sa archive ng Senado ang articles of impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Na ang budget hearing, so tamang-tamang venue dahil tatanong din naman namin, makatitiyak siya na muli nating itatanong pa rin, dahil hindi pa rin nasasagot ano ba talaga ang nangyari at paano ginastos yung 612.5 million total na confidential funds. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na walang senador ang konektado sa 15 top contractors ng flood control projects na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay naman anya sa mga pag-uusap sa Senado. Sinabi ni Senator Villanueva na nais din nilang itulak ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Binigyan din naman ng senador na mahalaga na maging impartial, mataas ang kredibilidad at walang sasantuhin sa investigasyon na gagawin kaugnay ng flood control projects. I can only speak for this house, not the other house, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Hataw Balita ngayon! Inihayag ng Chinese Coast Guard na napaalis nila ang mga barko ng Pilipinas Scarborough Shoal. Bagaman pinapalisaan nila ang mga barko ng Pilipinas, ay patuloy itong pumapasok sa kanilang karagatan. Kaya naman nagsagawa sila ng tracking, monitoring at blocking sa mga barko ng Pilipinas. Kaugnay ito ng ulat ng Philippine Coast Guard kung saan 2 barko ng China ang nagbanggaan. Nangyari ito kahapon higit 10 nautical miles sa silangan ng Baho de Masinloc. Makikita sa video na hinahabol ng Chinese Coast Guard Vessel 3104 at People's Liberation Army Navy 164 ang BRP suluan ng Philippine Coast Guard nang ito'y magbanggaan. Calculate nila na tatakbo ng mabilis yung BRP suluan. So while the BRP suluan increased her speed, moving further away that fast, ang China Coast Guard 3104 also increased her speed. And etong si PLA Navy, kapag lumiko ka na ng sharp turn mo, hindi siya katulad ng kotse na kapag nag-brake ka, pipreno. Ibig sabihin, it will be very difficult for you to arrest such turn. So kung mabilis yung liko niya at mabilis din yung takbo ng China Coast Guard, it was very difficult for them to make it stop already. That's why the collision happened.
Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng ilang senador sa China na tigilan ang karahasan ng mga ito sa West Philippine Sea. Kaugnay ito ng bagong ulat ng pangaharash ng Chinese Coast Guard at militia sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Para kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, isa itong pambubuli. Nanindigan naman si Senate President Pro Tempore Chingo Estrada na hindi matatakot ang Pilipinas sa China at patuloy na didepensa ng soberenya ng bansa at ang mga mamamayan. We reiterate our call to the Chinese Coast Guards and fishing militia that your continued presence and operation at the West Philippine Sea is illegal and unauthorized. The West Philippine Sea is ours, and please get out of Philippine waters. This is a classic case of reaping what one sows. The Chinese Coast Guard must cease and desist from engaging in dangerous maneuvers against our Philippine Coast Guard and other maritime vessels. These tactics not only endanger our maritime personnel and fisherfolk, they also escalate tensions unnecessarily. Nothing good will come of such actions. Walang may dudulot na mabuti yan, except the empty display of logistical superiority. Hataw Balita ngayon. Samantala, iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabi lamang siya ng totoo na pwedeng madamay ang Pilipinas kung magkakaroon ng gera sa Taiwan. Kasunod ito ng pagbatikos ng China na nagsabing ang Pangulo ay playing with fire dahil sa kanyang pahayag. Mali ang naging interpretasyon ng Beijing sa sinabi niya noong siya ay nasa India na walang paraan na makakaiwas ang Pilipinas sa sigalot ng China at United States dahil sa Taiwan. Pero gate ng Pangulo, kailangang maghanda ang pamahalaan ng Pilipinas sakaling umatake ang China sa Taiwan. Tinatayang nasa 160,000 ang overseas Filipino workers sa Taiwan, karamihan ay nagtatrabaho sa electronic factories at nasa domestic work. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Okay lang, normal lang yan. Pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. Hataw Balita ngayon. Arestado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 menor de edad sa isinagawang operasyon sa Lanao del Sur. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, hindi na bago ang paggamit ng Dahla Islamia multi-group ng mga batang mandirigma upang hiharap sa mga tropa ng pamahalaan. Sinabi ng PNP Chief, bukod sa 3 na aresto, mayroon ding 3 iba pa na napatay naman sa operasyon. Na-recover din sa mga terorista ang mga war materials, ISIS flag, mga dokumento kung saan nakasaad ang kanilang mga plano at mga matataas na kalibre ng baril at bala. Naging part na ng modus operandi ng Maute ang pag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, pagdating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay, siyempre, ibang pagtingin pag bata ang nakakaharap. Kaya ito ay napaka-kasuklam-suklam na gawain ng Maute. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Philippine National Police sa vlogger na iwasang gumawa ng mga content ng peking krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kung gagawa ang mga vlogger ng content ay dapat siguraduhin na maliwanag sa lahat na entertainment lamang ang kanilang layunin. Hindi dapat maglaman ang kanilang content na para bang may disorder sa isang lugar dahil nagbibigay ito ng maling impresyon. Ang babala ay kaugnay ng report sa Police Regional Office 7 na mayroong isang vlogger na kinasuhan dahil sa pagsasabing isang insidente ng snatching ang isang video sa bus, gayong isa lamang itong alitan. Nangyari ang insidente noong May 8 sa Yati, Liloan, Cebu. Hataw Balita ngayon. Binawasan na ng NEA Infra Corporation
nang nasa 50% ang overnight parking fee para sa mga verified travelers sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa mga motorsiklo, nasa 240 pesos na lang ang bayad mula naman sa dating 480 pesos. Sa mga kotse naman, 600 pesos na lang ang babayaran mula sa dating 1,200 pesos, habang ang mga bus na dating 2,400 ay 1,200 pesos na lang. Ayon sa NNIC, natapos na nila ang upgrade sa parking system, kung kaya binababaan na nila ang bayad para sa overnight parking. Para ma-avail ito, ipakita lamang ang ticket at boarding pass sa validation counter. Hataw Balita ngayon. Nais ng Department of Transportation na maalis ang sistema na kailangan pang mag-fill out ang mga pasahero sa tren para makakuha ng discount. Kahapon, personal na nag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa LRT1 station sa Taft Avenue at isa ito sa kanyang mga napuna. Ayon sa kalihim, nais niyang makipag-usap sa Commission on Audit para sa iba pang maaaring paraan para sa pagbibigay ng discount sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability o PWD. No, alam ko COA problem yan, no? COA yan. Kasi minsan yung nananawagan din ako sa COA natin, si Chairman Guerre naman very progressive yan, no? Tingin ko naman makakahanap kami ng paraan para naman masisigurado na walang nandadaya, walang nangloloko, pero at the same time, hindi naman yung ganun na mano-mano pa rin, no, na iniisa-isa. Dahil po, rush na rin po. Minsan po, umaabot po ng 15 minutes yung pila kahit maaga po. Siguro po mag-base na lang po sa school IDs. Kasi po yung sign up, yung sa maliliit na papel po, mahirap po yun. Tapos yung paulit-ulit po na pagsasign, nakakapagod po. Kaya po, yung school ID, mas madali lang po i-identify para mas mabilis po yung pila. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan ng mga pribadong ospital sa bansa ang posibleng pagdami ng mga leptospirosis cases ngayong panahon ng mga pagbaha. Tiniyak ni Dr. Jose De Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines na nakaantabay ang mga pribadong ospital para tumanggap ng mga pasyente, lalo na kung mapupuno na ang mga pampublikong ospital. Paalala naman ng eksperto na mahalaga ang agarang pagpapatingin sa doktor upang maagapan ang nasabing sakit. Maiging bantayan ang mga unang symptoms ng leptospirosis gaya ng lagnat, pananakit ng ulo at matinding pananakit ng kalamnan. Open naman po ang mga pribadong ospital kung magkaroon ng spillage o yung mga sumobrat yan. Meron naman po kaming tinatawag din na mga basic accommodation sa atin at pagka-emergency po, tatanggapin naman po sila. Yan naman po yung kino-cover din ng PhilHealth. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang malinaw na rason ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG para magtaas agad ng presyo ang mga rice traders at importers. Ito'y dahil 30 pesos hanggang 40 pesos na ang dagdag sa presyo ng kada sako ng imported rice, gayong wala pa namang importation ban sa bansa. May tuturing na pang-aabuso ito dahil consumers at producers ang naiipit mula sa ginagawang taas presyo ng mga trader kahit wala namang maayos na basihan ang mga ito. Pwede kahit ma-implement, maging effective ang import ban, wala dapat pagtaas dahil yung mga bigas ay nandito na sa Pilipinas. Pangalawa, hindi naman binabago yung taripa, kaya talagang walang basis yung pagtataas ng presyo nila ngayon. Naghahanda na ang Office of the Vice President sa posibilidad na muling mabawasan ang kanilang hinihinging budget para sa taong 2026. Nakahanda din niya ang kanyang kampo na sagutin anumang oras sa tamang forum ang paggamit ng kanyang confidential funds. Tinawag naman niyang walang basihang akusasyon ang umano'y hindi niya pagganap sa kanyang tungkulin. Si JP Nunez humahataw. Walang inaasahang pagbabago si Vice President Sara Duterte sa gagawing pagtalakay sa proposed budget ng kanyang tanggapan.
Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi naman nagbago ang komposisyon ng administrasyon kaya malamang sa hindi, ganun pa rin ang mangyayari sa deliberasyon ng kanilang pondo para sa susunod na taon. It will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. Nasa 903 million pesos ang hinihinging budget ng OVP sa 2026. Ngunit naghahanda na sila sa posibilidad na matapyasan pa uli ito oras na talakayin sa Kamara. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. Muli namang tiniyak ni VP Sara na sasagutin nila ang mga aligasyon sa umano'y mali niyang paggamit ng confidential funds sa tamang forum. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Samantala, hindi alam ni VP Sara kung saan nanggaling ang akusasyon ng kanyang umano'y palagiang pagliban o hindi pagganap sa tungkulin. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Pinalawak ng United Kingdom ang Deport Now, Appeal Later scheme kung saan ipapa-deport ang mga dayuhang kriminal sa kanilang mga bansa bago dinggin ang kanilang apela. Layunin nitong pigilan ang pang-aabuso sa immigration system at mapabilis ang proseso ng pagpapa-deport. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Pinalawak ng United Kingdom Home Office ang Deport Now, Appeal Later scheme at nagdagdag ng 15 bagong bansa kabilang ang Canada, India, Australia at ilang bansa sa Asia at Africa. Sa kabuuan, 23 bansa na ang sakop ng patakaran. Layunin nitong pigilan ng mga dayuhang kriminal na manatili ng matagal sa UK habang umaapila. Ayon kay Home Secretary Yvette Cooper, ito ay para mapabilis ang proseso at mapanatili ang respeto sa batas. Sa tala ng gobyerno, halos 11,000 dayuhan ang nakakulong sa England at Wales. 12% ng kabuuang populasyon ng kulungan. Sa ilalim ng bagong scheme, ang mga dayuhang bibigyan ng sentensya ay maaring agad na ipa-deport at pagbabawalan ng makabalik sa UK. Ngunit may pangamba na baka tumanggi ang ilang bansa na tanggapin ang kanilang mamamayan. Suhestyon ni Shadow Justice Secretary Robert Jenrick na ipasuspindi na lamang ang mga visa at foreign aid sa mga bansang tatanggid dito. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Kahit walang naitalang pagtaas ng krimen sa Washington, D.C., nais ni United States President Donald Trump na magpadala ng National Guards sa lugar. Nais din ng Pangulo na alisin ang mga walang tirahan o homeless sa capital city ng US. Ito ang wahataw na balita ni Abby Valdez. Ililipat sa ibang lugar ang mga homeless at ipakukulong ang mga kriminal. Ito ang nais maisagawa agad ni United States President Donald Trump sa Washington, D.C. upang aniyay maging ligtas at lalong mas maging maganda ang nasabing lugar. Naghahanda na rin ang Administrasyong Trump ng pagpapadala ng mga National Guard troops kahit wala pang malinaw na detalye ukol sa mga gagawin ng mga ito.
ang Pangulo ang may kontrol sa mga National Guard troops sa Washington. Hindi tulad sa ibang estado gaya sa California kung saan ang mga gobernador ang nagdedesisyon kung kailanganin ang naturang Guard troops. Inutusan ni Trump ang mga federal agencies na magpatrol sa mga kalsada sa Washington DC at sa mga tourist areas nito matapos ang isang violent attack sa isa sa tauhan ng kanyang administrasyon. Kasama sa ilan sa mga umano'y krimen na iniimbestigahan ay ang pagdadala ng pistol ng walang lisensya ng ilang mga tao, mga motoristang suspendido ang lisensya at dirt bike riding. Sinabi ng opisyal na may 450 law enforcement officers ang pinakalat sa buong Washington DC noong Sabado. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Humakot ng medalya ang mga atletang Pinoy sa larangan ng Taekwondo sa ginanap na The 8th Thailand Heroes Taekwondo International Championship sa Thailand. Ito ang humahataw na balita ni Claire Buban. Muling pinatunayan ng mga atletang Pinoy ang galing sa larangan ng Taekwondo. Humakot ng mahigit 530 medalya ang iba't ibang koponan mula sa Pilipinas sa The 8th Heroes Taekwondo International Championship na ginanap sa Eastern National Sports Training Center sa Pattaya City, Chonburi, Thailand noong August 9 to 10. Mahigit 321 teams ang sumali sa nasabing kompetisyon kung saan umabot sa 3,226 ang bilang ng mga manlalaro mula sa 27 bansa sa buong mundo. Marami man ang mga nagtunggali, matagumpay na nakapag-uwi ang 52 teams mula sa ating bansa ng 157 gold, 147 silver at 226 bronze. Bakas naman sa mga muka ang tuwa ng mga coaches dahil sa pagkakataong mai-represent ang bansa sa mga ganitong kompetisyon. Itinuturing nila ito bilang isang malaking karangalan para sa kanilang mga athlete. Well, to represent, one, you're representing your club, your team. Number two, it gives the honor of representing the country. Of course, that experience sa mga bata, napaka-priceless niyan. Once they know that they're representing their country, talagang they work hard para sa competition na to. And of course, gusto nila magkaroon ng medal. I'm really proud of my students because yung students ko naman, it's not about winning the gold medal, di ba? It's about a learning experience. Not only that, experiencing a world-class competition right here in Asia. So I'm proud that as long as they do their best, good enough na sa akin yun. It's an honor and it's a privilege na may represent yung Team Philippines as well dito sa mga malaking event na to. And ayun, fighting for the gold spot is mahirap, pero yun dala lang talaga namin yung grit and grind mentality ng mga Pilipino. Of course, I'm more than proud kahit anong ma-achieve ng students ko. Showing up here is a huge step sa mga students ko, lalo na nasa abroad kami. And international fight to, may mauwi man silang medal or wala, proud ako kung ano yung mga pinagdaanan kasi from the training, from the discipline, from academics, pagiging student-athlete nila, binalance nila just to show up here. Naging pasasalamat din ng dalawang atleta na sina Yaro Abdiel Daluyo at Prince John Brian Salinas sa kanilang mga magulang sa suporta nito sa kanila. Thank you talaga sa opportunity na to. Alam ko na di sila nabigyan ng opportunity kaya binibigay nila sa akin yung kaya nila para magbigay nila yung best sa akin. Salamat na kasi may iba din tayong mga bata na hindi pinapayagan martial arts, focus sa school, sa bahay lang, dito na palabas. Grateful po ako na hindi pinapayagan maganto pumunta sa ibang bansa para makipaglaban. Kahit meron naman tournament sa Pinas, sa ibang bansa talaga pinapalaban. Para sa experience lang din. Samantala, wagi din ng isang coach at the same time player ng gold medal mula sa Tuguegarao City. Ayon kay Coach Aaron Binarao, importante ang dasal, disiplina at dedikasyon sa sports. Importante yung dasal, siyempre.
Then yung training po natin sa Taekwondo, very important. Kailangan po natin ng practice at saka kailangan po natin ng dedication natin sa ating sports. At importante, pagpunta natin ng competition, yung disiplina natin na ang kailangan natin as an athlete. Sa international stage, muling pinatunayan ng mga Pilipino ang tapang, tiyaga at likas na kagalingan ng ating lahi. Bawat sipa at bawat puntos ay simbolo ng sakripisyo, dedikasyon at pangarap na may taas ang bandilan ng Pilipinas. Hindi lang ito laban para sa medalya, kundi laban para sa dangal at inspirasyon ng bawat kabataang Pilipinong nangangarap. Claire Buban, humahataw sa balita ngayon. Nandito po pa rin tayo mga kasambahay sa Kaysakat National High School, dito po sa sitio Kaysakat, Barangay San Jose, Antipolo, Rizal, kung saan magsasagawa tayo ng medical mission at ngayong umaga makakapanayam natin si Ginoong Jonard Samera, Supreme Secondary Learner Government and School Paper Advisor ng National Kaysakat National High School. Good morning po sa inyo. Good morning Ginoong Jonard. Good morning din po. Maraming salamat na unang naramdaman ko dito sa inyo, malamig. Yes po. And I didn't notice kasi wala pang madilim pa nung kami dumating dito. Alay nako, nasa tuktok pala tayo. Nakikita ko yung ngayong lumiwanag na. Pagtingin ko dun, wow, ang ganda ng ang lugar. Yes po. Ayan. Pero dito sa medical mission na ito, eskwelahan po ito. Yes po. Eskwelahan ang pagdadausan ng medical mission. Mga ilan ang, ano yung mga in-expect nyo na tutulungan dito? Mag-a-avail ng libreng serbisyong medikal? Ayun. So, ang matutulungan po dito with our students also po yung kanilang mga magulang din na kasama po ng mga bata para po dito sa medical mission po. Ayun. So, more or less 150 ang makikater daw po ng po. Medical mission. Okay. Yung inyong OIC ang siyang nag-request ng medical mission na ito sa tanggapan po ni Kuya Daniel Rason. Paumanhin na lang kung medyo may delay dahil sa dami po, dahil ang medical mission hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig din po ng mundo. Salamat sa Diyos at narito at napagbigyan na po kayo. Malaman lang po namin, ano yung kalimitan ng mga sakit na dinudulog dito sa inyo po? Ang kalimitan po na sakit po dito ay mostly po ubo at sipon, lagnat, dahil po sa minsan pabago-bago po yung climate po dito sa Kaysakat. It gets a lot, nasa tuktok po kasi kami ng bundok. Kaya ganun po yung nagiging instances sa mga kabataan po dito. Okay. Bilang guro po dito sa school nyo, malawak naman. Kahit paano, makikita mo, ganda ng mga estruktura. May sapat bang pasilidad? Kung pasilidad ang pag-uusapan, bagamat hindi pa ako nakakaikot, yung may sapat bang pasilidad dito about the gamot, yung budget ng paaralan? Ayan. Sa facility naman po, mayroon naman po kaming health center or tinatawag pong school clinic. Subalit wala po kaming registered nurse or doctor po na nandito. Pero meron pong assign. And then, pagdating naman po sa mga gamot, meron po kami yung madalas na hinihingi ng bata is kung minsan pagdating sa sakit sa ulo is yung paracetamol. And then, meron din Esiflora and then also meron din po kaming mga loperamide. So, mga basic na gamot po, pangailangan ng bata po na kailangan. Okay. Malamig kasi itong lugar, ulitin ko po. How about yung mga victims ng leptospirosis? Wala naman baha dito dahil nasa tuktok o ano po ang gusto nyo sabihin? Regarding naman po, may mga part po kasi kami dito na tinatawiran po ng bata na kung saan hindi naman po na ng under leptospirosis. Pero yung pagpasok po nila is natatrap, hindi po sila nakakapasok kasi tumataas po yung ilog. Okay. Ano yung reason nyo, nabanggit nyo na yung mga bata dito laging may sipon at may lagnat? Dahil ba sa climate na nararanasan? Siguro po yung sa lamig din po kasi ng tubig din minsan kasi maaga po naglalakad, gumigising na po yung mga bata dahil sa bundok. Ang nangyayari po is kailangan po nilang maligo ng ng fresh water para dahil sa din po yun, sa paglalakad po nila minsan. Okay. Pero bundok nga naman ito. may mga part po na. Okay. So maglalakad, maliligo sa umaga. Opo.
Opo. Tapos malamig yung tubig. And at the same time, malamig yung panahon. Kaya kadalasan nagkakaroon ng ubot-sipon. Okay. Sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po, baka gusto nyo i-invite yung mga karatig na mga kabahayan dito at iba pang mga magulang kasama na ng mga estudyante. Please go ahead po, Ginoong Ayan po, sa mga magulang po ng mga nag-aaral po dito sa Kaysakat National High School, inaanyayahan po namin kayo, lalong-lalo na po yung mga magulang po ng mga mag-aaral po dito na magtungo po dito sa isang biyaya na ipinagkaloob po ng Diyos na makater po ang Kaysakat National High School para po dito sa medical mission. And it's a great blessing po kasi ito na sa tuktok po ng bundok ay matutungo po ang Kaysakat National High School. Ayan, salamat. Ayan. Yung mensahe niyo po sa UNTV and MCGI para dito sa isang medical mission na ito sa inyong lugar po. Ayun, so isgit sa lahat, we are thankful and thank God dahil sa medical mission, base sa pagkakalam ko, matagal na daw po itong request pero nag-grant pa rin po sa pamamagitan po ng kabutihang puso, especially sa MCGI Cares na kung saan lagi po silang nandyan, lalong-lalo na pag brigada eskwela at ganito, ngayon na naman nandito na naman po sila, katuwang po namin. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami para malaman din po kung ano mga karamdaman yung ng mga mag-aaral din namin dito sa Kaysakat. Ayan. Ito naman po ang laging sinasabi ni Kuya Daniel Rason. Nabanggit nyo nga na mayroon kayong brigada eskwela na biyayaan din po kayo. Si Kuya Daniel Rason as our President CEO, laging sinasabi, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Maraming salamat po, Ginoong Jonard Samera, ang Supreme Secondary Learner, Government and School Paper Advisor ng Kaysakat National High School. Keep safe, sir. Good morning. Good morning. Maraming salamat din. Voluntaryong isinuko ng mga katutubo ang ilang shotgun na ginagamit sa pangangaso mula sa Barangay Rio Chico sa bayan ng General Tino sa Nueva Ecija. Ang voluntaryong pagsuko ay bahagi ng balik-baril program ng Philippine National Police na naglalayong wakasan ang paggamit ng mga loose firearms kapalit ng pagbibigay sa kanila ng mga alternatibong pagkakakitaan. Si Danny Munar, humahataw. Pangangaso ang pangunahing ikinabubuhay ng mga katutubong dumagat sa kabundukan ng Sierra Madre. Gamit ang shotgun, nakakahuli sila ng iba't ibang uri ng mga hayop gaya ng baboy ramo, bayawak at iba pang mailap na hayop. Ibinababa nila ang kanilang huli mula sa kabundukan at ipinagpapalit ng bigas at iba pa nilang pangangailangan. Subalit dahil sa insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang individual, nagdulot ito ng pangamba sa kanilang komunidad. Kaya naman dahil sa matagumpay na panghihikayat ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at ng lokal na pamahalaan, 10 shotgun ang voluntaryong isinuko ng mga katutubong dumagat sa PNP sa bayan ng General Tino sa Nueva Ecija netong Lunes, August 11. Ayon sa hepe ng General Tino Municipal Police Station na si Police Captain Jonathan Malikse, ito na ang pang-17 loose firearms na voluntaryong isinuko sa kanilang tanggapan mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Marami pong klase ng operation para sa mga baril na loose. Pwede pong search warrant, pwede pong bypass, pwede pong surrender. At kinakatok din po natin ang mga nagmamay-ari na may mga expired na lisensya ng baril at saka yung pong mga wala pong mga license to own and possess firearms at saka permit to carry. Na yan po ay talagang laging kasama sa trabaho ng pulis para mapanatili po natin yung peace and order sa ating mga nasasakupang bayan. Sa bawat baril na ating makukuha, isang buhay ang nasisigurado ligtas, isang pamilya ang mapapanatag at isang barangay ang magiging mas payapa. Through the balik baril program, binibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na voluntaryong isuko ang kanilang mga hindi sensyasyong baril in exchange for incentives,
that can help their families. Sa pamamagitan ng programa, higit 50 katutubo ang nakatanggap ng sako-sakong bigas mula sa PNP, LGU, DSWD at Municipal Agriculture Office. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na handa nilang tulungan at suportahan ng mga katutubo sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa pagbibigay sa kanila ng alternatibong pagkakakitaan at pangkabuhayan program. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Quezon ang 114 na atletang mag-aral at achievers na nag-uwi ng karangalan sa lalawigan. Si Shapet Kablayda, humahataw. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang mga mag-aaral na nagpakita ng kahusayan sa iba't ibang larangan sa Capitol Ground sa Lucena City. Pinarangalan at pinagkalooban ng incentives ang 114 na students at coaches na achievers sa Regional at National School Press Conference, Regional at National Festival of Talents at mga manlalaro na nag-uwi ng medalya sa Palarong Pambansa 2025. So hindi ganong kalaki ang maibibigay namin sa inyo kasi alam nyo na ang dami ninyo, 114 kayo today. Ang importante, we do recognize your contribution and malaki yung pagpapahalaga natin sa sports development, no? Pangako ng kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng mga educators na naririto na patuloy ang aming pagsuporta, patuloy ang aming technical assistant at patuloy sa abot ng aming kakayahan ang pagpuprovide ng kung ano ang kinakailangan para mas maging maayos yung ating mga paaralan at mga mag-aaral. Maging ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Sports Commission sa pagkakaroon ng training facilities at sports hub sa probinsya. So may ongoing study po kami, ang Provincial Engineering Office, we identified the location already kung saan, and I've submitted my request. We're processing the use of rock agreement with PSC and hopefully walang maghabol at mailaban natin that sports hub will be constructed here in the provincial government of Quezon. Nagkaloob din ang pamahalaang panlalawigan ng tig-30 laptop sa 3 pampublikong eskwelahan para sa kanilang computer laboratories upang makatulong na maging computer literate ang mga mag-aaral. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon. Mahigit 300 mga mangingisda na apektado ng issue ng mga nawawalang sabungero sa bayan ng Balete, Batangas. Dahil dito pinagkalooban ng financial assistance ng lalawigan ng Batangas ang mga naturang mangingisda. Si Christian Lopez, humahataw. Nagkaloob ng financial assistant ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Assistant for Community Public Employment, Provincial Agriculture Office at ibang ahensya ng mga fisher folk sa paligid ng Taal Volcano sa Batangas. Bunsod ito sa isyu ng mga nawawalang sabungero na pinaghihinalaang itinapon sa lawa ng Taal. Kaya bumaba ang demand ng mga isda sa mga bayan sa paligid ng lawa. Umabot sa 343 mga mangingisda ang nabigyan ng tulong pinansyal sa bayan ng Balete. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Balete at mga mangingisda sa pinagkaloob na tulong sa kanilang bayan. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Nakapagtala ang Commission on Elections sa COMELEC Region 5 ng nasa mahigit 200,000 individual ang nagparehistro mula August 1 hanggang August 10 sa 6 na probinsya sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Sa taya ng Commission on Election o COMELEC Region 5, sumobra sa inaasahang 120,000 ang magpaparehistro sa 10 araw na voters registration sa buong Bicol Region. Umabot sa 207,000 individual ang nagparehistro sa isinagawang registration drive ng COMELEC mula August 1 hanggang August 10 sa 6 na probinsya sa rehiyon.
Batay sa ulat ng ahensya, may pinakamataas na voters registration turnout ang lalawigan ng Camarines Sur na umabot sa 61,226. Sumunod ang Albay na may 54,034, 35,352 naman sa Isla Masbate. Sa Sorsogon may 28,823, 16,888 naman sa Camarines Norte at 28,823 naman sa Isla ng Catanduanes. Kasama sa mga nagparehistro na may pinakamalaking bulto ang nagmula sa bagong rehistro mula sa Sangguniang Kabataan na umabot sa 147,051 at 46,163 naman sa regular na aplikante at ang iba naman ay sa mga correction entries, reactivations at pugapalit o pugabago ng voters record. Ayon kay COMELEC Bicol Director Maria Juana Valeza, sumobra sa inaasahang kota ng voters registration buso ng pakikipagkaisa ng sektor ng kabataan, senior citizen, person with disabilities o PWD, LGU, mall owners, pulisya, mga magulang, magyang mga media at personnel ng COMELEC. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Nagsagawa ng blood donation drive ang Members Church of God International sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital nitong weekend. Mahigit 80 blood donor ang nakapasa at matagumpay na nakapagbigay ng dugo sa nasabing blood donation activity. Si Alan Manansala, humahataw. Kabuuang 86 na bags ng dugo ang naipagkaloob ng Members Church of God International o MCGI sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital nitong linggo, August 10. Kaugnay ito ng advokasya ng MCGI na makatulong sa kapwa lalo na sa mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon. Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, ang isang bag ng dugo ay 3 pasyente na ang pwedeng makikinabang at may pakinabang din naman sa blood donor para malinis at mapalitan ng mas malusog na selula ang dugong ibinibigay nito. Ay, sobrang saya. Napakasarap po sa pakiramdam na bago nga po ako pumunta dito, lagi kong pinapanalangin na sana hindi po ako ma-reject. Pero hindi naman pong benefits ko sa katawan ko yung makapagpa-donate din po ng dugo. Kaya sobrang sarap po sa pakiramdam na makabahagi. First time ko pong nag-donate para po makatulong sa lahat ng nangangailangan po ng dugo. Kahit hindi po ako member ng MCGI po, pusa po akong nag-donate para po makatulong nga po sa nangangailangan ng dugo. Samantala, nagpapasalamat naman ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa patuloy na partnership ng MCGI lalo na sa pagbibigay ng dugo na dapat ay laging may regular na supply para sa mga nangangailangan nito. Maraming salamat po sa MCGI dahil regular na nagsasagawa po sila ng blood donation. Madami po kayong natutulungan na mga pasyente sa JBL at sa iba pang mga hospitals po. And sana tuloy-tuloy po yung partnership natin para mas madami pa po tayong matulungan at mabigyan po ng dugo. Para sa mga successful blood donors, ayon sa mga eksperto, maaaring muling makapag-donate makalipas ang 3 buwan kung saan ganap nang nakapag-replenish ng bagong dugo ang ating katawan. Alan Manansala, humahataw sa Balita Ngayon. Bahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Roma Kapitulo 13, talatang 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At
At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-12 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tanggalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo, La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Wala na daw pong bate. Wala ng oras. Adet, thank you very much. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.